Inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalan ay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi ay nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kautusan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan." At ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ninyo ng pinagpalang linggo. Magandang araw sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw at pinagpalang linggo sa inyong lahat. Tayo ay nasa 3 linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay. 3 linggo ang nakaraan simula nang mabuhay muli si Jesus. Ang bilis ng mga araw, 3 linggo na. At patuloy nating ipinagdiriwang ang Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus bilang mga tinatawag na Easter people. Sabihin nyo ngayon? O yung mga taong nagkaroon ng bagong buhay. Yan ang ibig sabihin ng Easter people. Taong nagkaroon ng bagong buhay. Merong 3 payo, practical na payo, ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa para tayo ay makapamuhay sa isang bagong buhay. Sabihin nyo nga, bagong buhay. 3 practical na bagay. Una, you cannot put a good person down. Hindi mapababagsak ang isang taong mabuti. Hindi na bago na may mga taong humihila ng ibang tao pababa. Bago ba yon? Hindi. Ano tawag natin doon? Yung humihila ng tao pababa? Yun, di ba? Crab mentality. Di ba? Yung utak talangka. No? Kasi hinihila pababa. Bago bang kwento yon? Hindi. Hindi. At kahit noong panahon ni Jesus, nangyayari iyon. At iyon ang sinasabi ni Pedro na ipangaral ng kanyang mga alagad. Sa ating unang pagbasa, anong sabi ni Pedro? Si Jesus na taga Nazaret na isinugo ng Diyos, gumawa ng himala, kababalaghan, at mga tanda mula sa Diyos ay inyong ipinapako at ipinapatay sa mga makasalanan. Ngayon ay muling nabuhay, muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Di ba? Hindi na bago na may mga taong gustong pabagsakin ang ibang tao. Si Jesus nga, hindi lang pinabagsak, pinapatay pa. At hindi lang muna pinapatay, pinahirapan, pinahiya, nilurhan. Grabe, no? Grabe. Pero ang maganda doon, pagkatapos lahat ng yon, ibinangon siya muli ng Diyos. Ibinangon ng Diyos. Alam niyo, meron akong nakilala, isang may bahay, napaka-successful nilang mag-asawa sa negosyo. Itong may bahay na ito, merong magandang pamilya, masayang pamilya, magandang buhay, at masasabi kong masagana ang buhay. Ngunit, isang araw, nagloko ang kanyang asawa. Niloko siya ng kanyang asawa. Bagsak na bagsak ang may bahay. Sino ba naman hindi? Yung isang araw, akala mo maayos lang ang buhay. Yung isang araw, akala mo maginhawa lang ang buhay. Tapos, isang araw, niloko ka pala. Bagsak na bagsak ang may bahay. Pero, tinuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang buhay. Tinuloy kasama ang mga anak.
Ngayon, ang sarap na ng kanyang buhay. Oh, ibinangon siya ng kanyang mga anak. Ngayon, pa-abroad-abroad at nag-e-enjoy sa buhay. Magaling magbangon ang Diyos sa mga ibinababa ng tao. Kaya sa mga hinihila pababa, sabihin mo, mababago rin ang iyong buhay. Tandaan ninyo, you cannot put a good person down. Siguraduhin mo lang, ikaw ay mabuti. Pero kung hindi ka naman mabuti, ay hindi ka ibabangon. Dahil ikaw din ang naglulugmok sa sarili mo. Ikaw lang din ang nagbabagsak sa sarili mo. Kailanman, hindi makababangon ang taong masama. Kasi siya ang gumagawa ng sarili niyang ikapapahamak. Sa mga ibinababa, sabihin mo, mababago rin ang buhay mo. You cannot put a good person down. Pangalawang payo na tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa, a person is defined not by his greatness, but by his goodness. Sabihin nyo nga po, not by greatness, but by goodness. Ang tao hindi natutukoy sa kanyang galing, kundi sa kanyang buti. Hindi na bago sa ating buhay na ang mga magagaling ang nabibigyan ng pagkilala. Di ba? Bago ba yon? Hindi. Sa eskwelahan, sino ba ang parte ng recognition day? Siyempre, yung matatalino, yung mga magagaling. Hindi ba? Nandun ba yung hindi magagaling? Kaya hindi bago sa atin na ang kinikilala lang yung mga magagaling. Kahit naman sa trabaho, sino ba ang kinikilalang employee of the month o employee of the year? Di ba? Konti lang nagsalita, sila lang yata may trabaho no? Yung mga wala naman trabaho, hindi relate, no? Di ba? Yun lang magagaling. Di ba? Ang napopromote, sino? Yung magaling. Ang napupuri, yung mga nagmamagaling. Di ba? May gano'n naman talaga sa trabaho, di ba? Yung nagmamagaling. Pero, dahil sa galing. Kaya nga, nakakalungkot dahil merong ilan nagagawa ang kasamaan sa ngalan ng karangalan. Meron yan. Yung nangungopya para lang pumasa. Kasi kapag bagsak, kinahihiya. Sa eleksyon, di ba? May mga nandadaya para lang sa pagkilala. Sa trabaho, naninira ng iba para lang sila ang umangat. At ito ang sinasabi ni San Pedro sa kanyang sulat sa ikalawang pagbasa, na pinahahalagahan ng Diyos ang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito. Pinahahalagahan ng Diyos ang bawat isa ayon sa ginagawa nito. Kaya hindi lang sa kagalingan, kundi higit sa lahat sa ginagawang kabutihan. Hindi naman lahat ng tao magaling. Hindi lahat ng tao matalino. Hindi lahat ng tao malakas. Hindi lahat ng tao talentado. Pero lahat ng tao mabuti. Dahil pwedeng piliin ang kabutihan. Naalala ko, 3 years ago, nang ilabas ang resulta ng bar exam. Alam niyo yung bar exam? Di ba? Exam yun ng mga, ng mga naglolo. Di ba? Yung gustong maging lawyer. No? Naalala ko, 3 years ago, nilabas yung resulta ng bar exam. At kinilala yung nag-top. Pinarangalan at binigyan ng pagkilala yung nag-top. Bago ba yon?
Hindi. Twin bar exam naman, taon-taon yan eh. No? Nilalabas yung nag-top, nilalabas yun. Ganyan naman eh, di ba? O, tingnan mo nga ngayon, pinagmamalaki pa nung isa, no? 80 daw ang grade niya nung nag-take ng bar exam. Kilala nyo ba yon? Wala kayo alam sa balita? No? Pinagmamalaki pa, 80 daw. Yung isa daw, sinasabi, hinahamak kasi take 2. Kasi ganyan ang utak ng tao. 'Di ba? Para bang natutukoy ang isang tao sa galing. Hindi. Natutukoy ang tao sa buti. Ang galing mo nga, masama ka naman. Yung nag-top sa bar exam, sabi niya, even if I topped the bar, it doesn't mean that I'll become the greatest lawyer in my batch. Because me topping the bar means that I aced an exam. Totoo naman. Nag-top siya, ibig sabihin, magaling siya dun sa exam. Pero sinabi niya, but an exam isn't you being a lawyer. An exam isn't legal practice. Ano ibig sabihin nun? Totoo, magaling siya sa exam. Totoo, top 1 siya sa exam. Magaling, matalino, pero hindi ibig sabihin magaling siyang lawyer. Hindi ibig sabihin magiging magaling siyang lawyer. Kasi ang exam ay hindi tunay na legal practice. Doon ako humanga. Yun ang bago. Yun ang hinangaan ko kay Attorney Matthew Dayday. Malinaw sa kanya na hindi sa exam nasusukat ang pagiging magaling na abogado. Dahil sa legal na laban, nagkakaalaman. Magaling ka nga. First take, 80 ang iyong grade sa bar. Pero magnanakaw ka naman. Anong magaling dun? Hello? Magaling? O magaling. Magaling magnakaw. No? 'Di ba? Ang galing mo nga. No? Pero sinungaling ka naman. Matalino ka nga. Pero ginagamit mo naman sa pandaraya. A person is defined not by his greatness, but by his goodness. Ang tao hindi natutukoy sa kanyang galing, kundi sa kanyang buti. Pangatlong payo na tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa, don't mind the people talking at your back. Sabihin nyo nga, talking at your back. It only means that you are in front and they are at your back. Huwag kang mabahala sa mga taong nagsasalita sa iyong likuran. Ibig sabihin lang, ikaw ay nasa harap, ikaw ay nauuna, at sila ay nasa likod. Hindi na din bago sa buhay na may mga taong magaling pag-usapan ang buhay ng may buhay. Tama? Ba't di ka makasagot? Ikaw ba yon? Ang galing mo eh, di ba? Pag nakatalikod ang kaibigan mo, yan nga, ano yan eh, ganito yan, no? Di ba? Hindi na bago yun. Hindi na bago yung mga taong ang galing sa buhay ng may buhay. Pinag-uusapan ang kwento ng iba habang nakatalikod. Hindi na bago na may nakikialam sa ibang buhay. Sabi nyo nga, nakikialam. Ibig sabihin, hindi naman talaga alam. Di ba? Nakikialam. Oh, ano ibig sabihin nun? Hindi mo naman talaga alam ang tunay na kwento. Hindi mo naman talaga alam ang tunay at totoo. Pero, nakikialam ka. Hello, sa mga pakialamera dyan,
Oh, nakikialam ka na lang, nagdagdag ka pa ng kwento. 'Di ba? Talaga naman ang tao, hindi ba? At parang ganyan, yung ginawa ng dalawang alagad ni Jesus. Habang sila'y naglalakad patungong Emmaus, nag-uusap sila at nagdedebate tungkol sa balitang si Jesus ay muling nabuhay. Pinag-uusapan nila, nagtatanungan sila, totoo ba yun? Yung ba yun nangyari? Sa halip na maniwala o naniwala, nagdebate pa ang dalawa. Nagdebate pa ang dalawa. Di naman nila alam ang tunay na nangyari. Hindi naman nila alam ang totoo. Pero, bago nangyari, sinabi na sa kanila ni Jesus, pero hindi pa sila naniwala. Siguro nga, hindi talaga nila mapaniwalaan na muling nabuhay si Jesus. Kaya sari-saring kwento ang nabuo sa kanila. Kaya nga, pinaliwanag pa sa kanila ni Jesus ang talagang nangyari at kung paano yon nangyari. At ang mas nakakabigla, hindi sila makapaniwala. Hindi nila nakilala na si Jesus pala ang katabi nila. Bakit? Kasi masyado silang nakatuon dun sa kwento. Masyado silang nakatuon dun sa kanilang tsismisan, sa kanilang pagdedebate at pagtatanungan. Kaya hindi nila napansin, si Jesus na pala yung kausap nila. Di ba ganyan yung mga tsismosa, di ba? Pagka tsismisan, nakalimutan mo na yung sinaing mo. Nakalimutan mo na dapat ka palang nagluto. No? Pag uwi mo, wala pang pagkain. No? Bakit? Kasi masyadong nakatuon sa mga kwento. Hindi lahat ng oras may oportunidad tayong itama ang ating mga haka-haka. Gaya na lang ng ginawa ni Jesus. Nang mag-usap ang dalawang alagad, tinama niya ang kanilang mga kwento. Ipinaliwanag niya ang totoo. Siguro, kung wala doon si Jesus, kung hindi lumitaw si Jesus, malamang yung dalawang alagad nabuo na sa kanilang isip ang gusto nilang paniwalaan. Ano yung gusto nilang paniwalaan? Hindi totoo ang muling pagkabuhay. Ganyan ang tao. Pinaniniwalaan ang gusto nilang paniwalaan kahit wala naman itong basihan. Dahil gusto lang nilang mabuo sa kanilang sarili ang kwento kahit hindi ito totoo. Ano tawag natin doon? Nakikialam. Di ba? Nakikialam. Sa mga nakakaranas ng ganito, yung pinag-uusapan sa iyong likod, tuloy lang ang lakad. Huwag kang magpa-apekto. Hindi kailangan silang lingunin. Hindi mo kailangan silang pagsabihan. Hindi mo sila kailangan papaniwalain. Meron na silang nabuong sarili nilang kwento. Don't mind the people talking at your back. It only means you are in front and they are at your back. Ganyan ang mga tao. Kapag may nakakaungos, may nakakauna, merong higit sa kanila, pinag-uusapan sa likod. Mga kapatid, ang Pasko ng muling pagkabuhay ay pagkakaroon ng bagong buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, magbagong buhay. Yan magbagong buhay. Tatlo ang tinuro sa atin na mga payo. Dahil yan ang pagiging Easter people. Pagkakaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpili ng kung ano ang mabuti sa buhay. Amen? Amen.